Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik at pag-promote ng mga video uploads at mga videos na sinishare ni Ka Eric, no? Lalo na po sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. And please don't forget to like, share, and promote ang ating mga talakayan dito sa aking channel, at utang na loob ko po yan sa inyo at ng aking pamilya dahil malaking bagay po pag marami ang viewers at marami rin po ang naaabot ng ating mga talakayan through your sharing and pag-promote ninyo. And maraming salamat sa inyong pagbibigay tulong sa Bigwas ng Agila program, kung saan po katandem ko naman dyan si Dr. Lorraine Marie Badoy. At ang aking Facebook account personal po ay ang Ka Eric Jeff Celis Facebook account, no? Yung aking profile picture, nakaganon po ako doon. Yun. Yan po ang i-click or i-follow ninyo kasi hindi na po ako maka-add na ako dahil sa inabot ko na yung limit na 5,000 as allowed by Facebook or Meta. So pwede kayong mag-follow para po sa ating mga pagsubaybay ninyo sa mga napopost ni Ka Eric. At sa ating mga kababayan, kamakailan po, I think some 2 days ago, ay nagpahayag po ng reaksyon itong presidential sister na si Senator Amy Marcos. Nung lumabas po si Ramil Madriaga. At isa sa mga naging bahagi ng pagpapahayag ni Senator Amy Marcos kung saan sinabi niyang puro kasinungalingan ang kanyang mga nakikita sa mga ginawang mga pagbubuladlad ni Madriaga sa Senado, at may binanggit siya doon, either slip of the tongue o yun talaga ang nilalaman ng kanyang isip at puso nang sinabi niya President Bongbong Marcos, BBM, no? Parang ganun ang tono niya. Pwede ba? Sana hindi mo ito pinayagan ang ganitong mga kasinungalingan, sapagkat alam mo ang totoo na hindi tayo nagplano o ikaw kasama ka doon at nagkipag-usap sa mga Duterte para pagplanuhan natin nila Inday Sara na magkaroon ng paghati-hati ng poder at magkaroon tayo ng mga ilang usapin na hindi naman totoo sa binabanggit ni Madriaga. Kasi pinapalabas ni Madriaga, no, mga kababayan, na nakipagpulong daw sila kasama si Pangulong Duterte kung papaano pababagsakin si Bongbong Marcos Jr. para makaupo ng mas maaga bilang Pangulo si Sara Duterte. Obviously, the purpose there is to connect Sara Duterte to the so-called theory of destabilization, na ang mga ingay sa politika, na alam natin ito ay kaguluhang pangpolitika na sadyang ibinadya at ipinatupad nila Marcos at nila Romualdez para manatili sila sa poder at palalabasin na maiingay, magugulo at uhaw sa kapangyarihan ang mga Duterte, iningay at nagkaroon ng mga ganitong atake. So pinapalabas nila na yan ay dahil atat na umupo ang mga Duterte na magiging presidente na si Sara Duterte. Yan po ang nais ni Amy Marcos na pabulaanan. At sinabi niya, alam mo, BBM, President Bongbong, alam mo kung ano ang katotohanan sa naging pag-uusap natin, referring to the talk on prior to the elections and campaign noong 2022 presidential and national elections. Kung saan, noong October 2021, during the filing of the Certificate of Candidacy, si Sara Duterte po ay nag-decide yan na mag-file ng kandidatura sa pagka-alkalde ng Davao City, bagamat siya ay front-runner. Siya pong nangunguna sa lahat ng survey, 4 na buwan, no, sunod-sunod bago pa mag-file ng candidacy noong 2021 October. Nabigla na lang lahat na umuwi siya ng Davao o bumalik siya sa Davao at doon nga nag-file siya ng kandidatura niya sa pagka-mayor. Subalit, dahil nga wala ng Sara Duterte sa frontrunner,
nagbukas ito ng oportunidad sa mga Marcoses na sila ay makipag-ugnayan at bumuo ng alyansa sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte. At yun pong binabanggit ni Senator Amy na wala doon sa intensyon na yon na magkaroon ng anumang mga malisyuso o mga masamang layunin ang mga Duterte na magkakaroon ng sapilitan na pagpapalitan sa kapangyarihan. At kapag hindi nangyari yon, ay magkakaroon ng banggaan sa political alliance. So ibig sabihin, alam ni Amy na hindi ganon ang naging daloy ng mga pag-uusap tungkol sa electoral and political alliance na binuo noong 2022 na pagkakaroon ng unity team. Yun sana po ang gusto niyang imensahe kay Bongbong Marcos Jr. Na huwag ka sanang manahimik because you know the truth. Why did you allow? Bakit mo pinayagan na ang isang kasinungalingan ay bibigyan ng plataforma sa loob ng isang proseso na napakahalaga at hindi dapat binabastos, hindi dapat binabalahura o sinasalaula at nilalapastangan the way a criminal element accused of kidnap for ransom and murder kagaya ni Madriaga ay ginamit para bastusin at gawan ng kasinungalingan at iyong naging pag-uusap ng mga Marcoses at nila Sara Duterte. Yun ang punto niya. Pero kung titingnan natin, nadulas siya doon. Sa sinabi niya, sabi ni Amy Marcos, Bongbong Marcos Jr. or President Bongbong, bakit mo ito pinayagan? Pwede mo naman itong pinigilan. So ibig sabihin po mga kababayan, ang pakahulugan noon, ang underlying implication ng naturang pahayag ni Senator Amy, alam ni Marcos Jr. ang mga kalakaran at mga gagawing hakbang sa paglalantad nitong Madriaga. Yan pong ibig sabihin. All along, hindi lang ito kay Martin Tambaluslos. Alam natin na si Speaker Bogie D, anino lang po yan ni Martin Romualdez unless si Speaker Bogie D will soon find his balls to stand his ground as the real leader of the House of Representatives, labas pa sa anino ni Tambaluslos at nila Marcos. No? Pero hindi yan mangyayari kasi nga ang talagang nag-decide na kunwari ay aalis na sa pagiging Speaker of the House, si Romualdez, ay sila Marcos at Romualdez mismo dahil mabahong-mabaho na. At lalo lamang lumulubog ang gobyerno ni Marcos habang nananatili sa kanyang kabulastugan at kaabusuhan sa kapangyarihan itong si Martin Tambaluslos. Kaya inilagay si Bogie D. At ayon sa ating mga impormasyon, personally, yan po si Bogie D ay recommended ni Lisa Araneta kay Marcos Jr. para maiwas na ang malalaking iskandalo ng pagkakasangkot ng magpinsan na ito, kunwari pumalit na ang bagong liderato sa House of Representatives. At huwag nating kalimutan yung 100 million pesos. 100 million pesos na insertion care of First Lady na nandun po sa budget 2025 ay ipinatupad o ginamit sapagkat yun po ay questionable, malamang hindi yun ipinatupad, ginamit po na reference ang distrito ni Bogie D sa Isabela Province. First Lady, pero hindi po siya opisyal ng gobyerno at wala siyang hawak na sangay ng gobyerno para magkaroon ng lehitimo at legal na batayan upang ito ay mabigyan ng pondo mula sa pamahalaan, mula sa pondo ng mamamayan. So, pribado po si Lisa Araneta kahit siya ay First Lady. Hindi po siya nagre-represent o may hawak ng isang opisina o opisyal na function sa gobyerno. No? Symbolic po at seremonyal ang kanyang role. Pero bigla siya nagkaroon ng 100 million pesos sa budget 2025 doon sa mga notes ni Amina Pangandaman and even kay Yusek Cabral at kay Yusek Bernardo at naka-care of po yan kay Bogie D na distrito.
Yan, hindi pa yan napaliwanag at hindi rin po nabigyan yan ng anumang pagpapahayag. Ini-ignore lang yan nila Marcos at nila Lisa Araneta. Kaya hindi katakataka itong impormasyon that Boji D was personally referenced to be the favorite of Lisa Araneta para pansamantala mo ng mag-iskierda, no? Mag-sidestep si Martin Tambaluslos sa pagiging Speaker of the House. Kaya naman po, binabanggit natin na hindi rin pwede na hindi humingi ng go signal yang si Boji D, hindi lamang sa kanilang ugnayan nila Tambaluslos, kung hindi kay Marcos at kay Lisa na ipipresent si Ramil Madriaga. And yun po ang underlying implication ng binanggit ni Senator Amy sa kanyang pahayag as a reaksyon sa lantaran at garapalan na pagsisinungaling nito ni Madriaga doon sa House of Representatives. Sinabi ni Senator Amy, sabi niya, Bongbong Marcos, President BBM, sana pinigilan mo ito na wag gawin ang kasinungalingang ito na alam mong hindi ito totoo. Meaning, kung tayo po ang makikinig sa pahayag na yon, it is very observable. No? Pakikita mo kagad na alam ni Senator Amy na nasa kaalaman at nasa kagustuhan mismo ni Marcos Jr. na magpapatuloy ang ganitong paglapastangan at pambabalahura na ginawa nila Tambaluslos, nila Boji D, sapagkat siya mismo ang may go signal na gamitin si Ramil Madriaga. And that was unwittingly or indirectly confirmed doon sa reaksyon na inihayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Well, sino ba naman ang hindi mag-iisip ng ganong linya ng kaisipan na ang lahat ng kaganapan ng pangbabaluktot at abuso sa kapangyarihan at mga pangbabaluktot sa prinsipyo ng due process, abuso sa diskresyon at authority ng House of Representatives para sa patas at tamang paggamit ng impeachment mechanism. Sinong hindi maniniwala na yan ay walang basbas ni Marcos? Di ba? Maniniwala at naniniwala ang mayoriya ng mga mamamayan na kung hindi gusto ni Marcos na matatanggal sa kapangyarihan si Sara Duterte at babawiin nila o nanakawin nila ang mandato ng mahigit 30 million na mga Pilipino na bumoto kay Sara Duterte, anytime he can declare from Malacanang, no? Hindi na dumaan kay Aling Claire Marites Castro. Walang saysay yun eh. Wala namang kabuluhan ng mga pinagsasabi noon at tagapagtahol at tagapagtambol ng kalukuhan ng mga pahayag. Yung si Claire Castro, ginagamit pa niya ang plataforma ng Presidential Communications Office at ng Office of the President. Pwede naman idirekta ni Marcos Jr. na sabihin, I am not supporting and I am not recognizing na kailangan ang pagpapa-impeach sa Vice President. Pwedeng kami ay magkaiba sa politikal na mga pananaw at may magkaiba kaming direksyon sa panggobyerno, subalit hindi ko papayagan na babastusin ang proseso ng impeachment. Tapos, di ba? Pero bakit hindi niya ginagawa? Dahil gusto niya, mga kababayan, na manatili po ang ganitong political demolition attack laban kay Vice President Sara Duterte sapagkat takot na takot si Marcos at sila Romualdez na kung hindi po mapapatanggal via impeachment conviction at the Senate as a complete process of the impeachment mechanism, si Sara Duterte po ay makakatakbo bilang kandidato sa pagkapangulo sa 2028 elections. At mataas po na napakataas ng possibility that she will be the next president in 2028 should Marcos Jr. be able to finish sa kanyang termino. Makukumpleto niya ang kanyang 6 na taon, hindi siya magre-resign, walang mangyayari sa kanyang kalusugan at hindi po mababakante ang Office of the President either by resignation directly or technical resignation, whatever circumstances, na kompleto niya ang kanyang termino na 6 na taon
malinaw po na kinatatakutan ni Marcos at Romualdez at ng mga alipuris nila sa sindikato ng mga mandarambong ang pag-akyat muli sa kapangyarihan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Sara Duterte. Kaya pinapayagan niya ang lahat ng mga pamamaraan upang atakihin, pahinain, and ultimately maparalyze ang political influence and political value ng mga Duterte, lalo pa sa kay Vice President Sara Duterte, so that even if hindi po mananalo ang kanilang operations sa pagdurog through impeachment removal of the Vice President, at least substantially ay sinira at nasira nila ang integridad, dangal at pagkatao ni Vice President Sara Duterte that will create political confusion among voters na pagdating sa 2028 elections ay maapektuhan ang kandidatura ni Sara Duterte sakaling hindi siya matatanggal sa pamamagitan nitong binaluktot at inaabuso na proseso ng impeachment. Kaya pinayagan ni Marcos pati ang paggamit ng mga criminal elements kagaya po ni Ramil Madriaga na leader ng organized crime group na mayroon pong notorious na record sa Philippine National Police patungkol po sa pagiging notorious nito sa kidnap for ransom, gun running, and gun smuggling, and gun for hire operations as revealed doon po sa naunang mga identification ng Philippine Anti-Crime Intelligence Operations. Ayun. Kaya tama lang po na nadulas ang bibig ni Senator Amy Marcos nang kanyang binanggit na si Ramil Madriaga ay obviously pinayagan ni Marcos Jr., hindi lamang ni Martin Tambaloslos, upang gamitin sa bulastog at kalokohan at puno ng katarantaduhan na abusadong presentation as if siya ay isang credible, reliable, and real witness. Hindi naman totoo yun eh. Lahat ng mga binanggit niya doon, script po na ibinigay lamang sa kanya. Eh doon pa lang sa painting, sablay na eh, no? Anak ng bilyonaryo na family, itong si Tanya Lee Gaisano Lee, o nagkamali lang daw dahil hindi naman yun ang painting na nire-refer niya. Hindi. Very positive na yun ang kanyang tinutukoy. Eh ngayon may nag-claim ng totoong owner ng nag-gift na yon kay VP Sara, biglang kambyo po sila. Ganon din, walang bangko at mall doon sa Lubao, Pampanga na tumutugma sa kanyang salaysay. Kaya umiiyak siya doon kasi alam niya na bukong-buko, bistong-bisto ang kanyang katarantaduhan sa garapalang pagsisinungaling. Naiyak siya doon, no? Sabi pa ng Maleta Gang leader doon sa Committee on Justice na si Luistro, "Are you crying, Mr. Witness, Mr. Madriaga? Please, for the record, Mr. Chair." Pati ang luha ng buaya ni Madriaga, ang pinunasan niya, hindi mata, kundi ang kanyang lens ng kanyang glasses. Kaya siya nagluha-luhaan because the obvious and evident manifest of a pattern of lying ay hindi po may tatanggi ni Madriaga. Kaya po sukol na siya, no? Ito rin po ang ibig sabihin ni Senator Amy Marcos na sana wag na lang hinayaan pa nila Bongbong Marcos Jr. at nila Martin Tambaloslos na ganun po ang ginawa ni Madriaga sapagkat mas lalo lamang madidiin ang kasamaan at kabuktutan nila sa paggamit ng impeachment mechanism lamang wasakin ang pagkatao, dignidad at ang otoridad ni Vice President Sara Duterte. Well, nadulas na po ang bibig ni Senator Amy Marcos. After all, it was Bongbong Marcos Jr. giving the go signal. Hindi lamang kay Martin Tambaloslos, kundi pati na kay Boji D. at sa mga sindikato na aliporis nilang mga magnanakaw at buayang mga kongresista, lalo na po si Malita Girl, Malita Gang Luistro. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at pag-promote ng Ka Eric Celis YouTube channel at pag-share ng mga videos po natin. Utang na loob po namin sa inyo ang inyong mga pagsuporta na ito.
Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Mabuhay, at abangan nyo po everyday ang ating mga pagkakaroon po ng mga live stream. Ay mayroon tayong minimum isang araw ay isa or at least dalawa, no? In the morning at ganon din po sa gabi, para magkaroon tayo ng updates of news. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, and bye for now. Ito po si Ka Eric. Maraming salamat muli.